Hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-init ayon po yan sa Pag-asa, pero damang-dama na ang nakapapasong init sa iba't ibang bahagi ng bansa. Opisyal na rin dineklara ng isang ahensya sa Amerika ang simula ng El Nino. Nakatutok si Steve Dailisa. Nagkabitak-bitak na ang ilang palayan at maisan sa Kidapawan City sa tindi ng init. Naninilaw at nanganganib na ring mabansot ang mga pananim sa tanimang ito sa Owas Albay dahil sa kakulangan sa tubig. Sa Marcos, Ilocos Norte, tuyot din ang lupa, di na rin mapakinabangan ng mga tinanim na palay. Bumababa na rin ang level ng tubig sa mga balon. Ang mga poso naman sa Samal Bataan, kung hindi mahina, minsan wala nang dumadaloy na tubig. Hindi pa opisyal na pumapasok ang tag-init, pero ayon sa Pag-asa, nakararanas na tayo ng dry spell. Yan yung hangin na galing sa silangan. It originates from the Pacific Ocean. Yan hindi nawawala yan. Palaging nandiriyan yan. Kaya lang natatalo yan ng airstream na tinatawag dating northeast monsoon at saka southwest monsoon. Kanya lang pag papahina na yung mga monsoon na yan, papasok yan. At yan yung nararamdaman nating mainit na hangin. Base sa datos mula sa NOAA o National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika, ngayong Marso'y nakumpirma ng may El Nino condition sa Western at Central Pacific kung saan naitala ang pagtaas ng temperatura ng karagatan. Ang pagtaas ng temperatura sa dagat, malaki ang epekto sa panahon. Pwede kasi itong magdulot ng malalakas na mga bagyo o di kaya'y pagkatuyot sa ilang lugar. Sa Western Pacific matatagpuan ang Pilipinas. Pero ang Pag-asa, bagamat nagbabala na sa posibilidad ng El Nino, hindi pa nagdedeklara na apektado na ng El Nino ang bansa. Base doon sa mga datos na ipinapakita ng mga international monitoring centers, halos nagkaroon ng pag-init, abnormal na pag-init ang temperatura ng dagat ng Oktubre ng last year. And then hanggang sa umabot ng Pebrero nitong ngayong taong ito, na talagang nagsasabi na makakaranas tayo ng mahinang El Nino. Ngayong painit ang panahon, ang traffic constable tulad ni Carby, tagaktak ang pawis. Sobrang init po talaga, masakit sa balat nagbabaho na lang ako ng tubig sa pamunas. Yan lang po para mapreskohan ako. Sukdulan daw ang init tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Kaya nga ang payo ng Pag-asa, kung may iwasan, huwag munang lumabas ng bahay o establishmento sa pagitan ng mga oras na yan. Kung hindi naman, ugaliing sumilong paminsan-minsan. Sa ngayon, naglalaro ang temperatura sa 21 hanggang 33 degrees Celsius dito sa Metro Manila. Pero gaya ng mga nakarang taon, posibleng pumalo yan sa 38 degrees Celsius sa mga susunod na araw. Kaya ang MMDA pinamahagi na ang kanilang summer outfit, shorts, t-shirt at sombrero. May magrarasyon din daw ng tubig. Simula March 15, magkakaroon na rin sila ng heat stroke break mula 1:30 hanggang alas 2 ng hapon at alas 2:30 hanggang alas 3 ng hapon. Bukod daw kasi sa init ng araw, kalaban din pati singaw ng semento. May tao naman matitira, hindi sabay-sabay. Karagdagang luwag sa kanila, kesa naman magkasakit sila. Ayaw na raw maulit ng MMDA ang insidente noong 2012 kung saan isang tauhan nila ang namatay dahil sa heat stroke. Ilan sa mga sintomas nito ang pagtaas ng temperatura ng katawan, panghihina at pagkahilo. Yung nakikita nating disorientation, mga signs yun na naapektuhan na yung cells na kung pababayaan mo at mas maraming cells ng katawan ang maapektuhan, lilitaw yung and this can result in death. Para makaiwas sa heat stroke, ugaliing uminom ng tubig. Hindi advisable ang soft drinks, coffee, tea, most especially alcoholic drinks dahil lahat na ito nakaka-dehydrate lalo. So the best is water. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.